pa gusto. Picture ako din eh. Makahawak na lang ng magandang bike. Yun, isa pa. Salamat po. Good morning guys! So what's up? Welcome back to my channel. Ngayon nandito tayo sa Pagbilao Bypass Road papuntang Talipan. Barangay Talipan, Pagbilao kasi. So ngayong ride na to, punta tayo sa Dalahican, sa Port, Dalahican Port. Yun yung famous na puntahan ng mga bikers eh. So ngayon, what's new? Meron tayong kinabit na bagong chainring, Ragusa RB100. So mostly pang ano siya eh, pang road bike na mayroong 53 teeth by 39 teeth. So bakit ako nagpalit from stock? Kasi from stock yung cadence niya wala na siyang kagat eh. Pagdating ng 20 kph, wala nang kagat yung pedal. So ang bala ko is pedal assist habang tumatakbo ng nasa 30 plus, 30 kph plus. So ngayon, nakaset ang chain ko sa 53 teeth at 16 sa likod. So ngayon, tumatakbo tayo ng 30. Oh, yan, 30. So may kagat pa siya. So sa ganitong paraan, makakatipid tayo ng battery kung gusto natin mag long ride. So more than 30, wala nang kagat eh. So, wala na nga. So ano pa ba ang bago dito sa bike? Nagkabit tayo ng rigid fork, steel rigid fork na custom, dual crown. Custom made siya by Raymond. So ito yung pangalan niya. Nakilala ko lang siya sa Facebook. Gumagawa siya ng mga custom e-bike frame. Malupit niya si Idol. Takbong 30 lang ulit tayo. Pwede rin naman tayo magpabili eh. Pero sayang battery. Isa pa palang napansin ko dito, kapag gamit ko yung pedal sensor versus throttle, mas gusto ko yung throttle kasi mas control ko yung binibigay na power from battery. So dito nakikita mo dito yung current input. Kasi sa pag nagpe-pedal ako, naka-activate yung pedal sensor. Para lagi siyang full yung binibigay niyang power. Kasi nakadepende siya sa speed ng pedal mo eh. Kumpara dito sa throttle, yung mako-control mo kung half twist, konti lang, mga 1/4 lang ng rotation, pwede mong ma-hold. Tapos yung speed niya, ganun pa rin. Kumpara dito sa pedal, ganun yung speed pero ang taas nung binibigay niyang current. Ibig sabihin, mataas din kung kinakain yung kuryente sa battery. So ngayon, dinisable ko na lang siya. Nangyayari, habang naka-off ang throttle, off din yung pedal assist, nakaka-pedal ako. Kahit sa takbo 30. Pag ginawa ko to, naka-on yung pedal assist sensor, kumakain to ng 20 plus. Eh kung naka-throttle ako, yan. Maintain ko 26, nasa 3 lang, 4 ampere. So mas tipid. Okay, dito tayo sa highway.
Ito ang Barangay Talipan. Kauna-una ang fast food. Ayan, McDonald's. Kauna-una ang fast food yan dito sa Pagbilang. Sumunod yung Jollibee na nasa bayan, sa Poblacion. Ito, papunta na to ng Lucena eh. Boundary na to ng Lucena. Kasunod. Yung pupunta natin is sa Dalahican Port. Sa Lucena na yun. So, dadaan tayo sa bypass. Cruising. Ganda ng daan. Walang alog-alog. Ito. Merong alog. Ito na yung Dalahican bypass. Punta na ito dun sa Dalahican Port. Bisitahin din pala natin mamaya yung bagong daan. Bypass naman papunta siya sa Barangay Kota from Dalahican Road. Pupunta siya ng Barangay Kota sa bayan na yun ng Lucena. Kung mapapansin nyo, dito sa voltage, yan, mas mababa yung voltage sag o voltage drop pag throttle kung ako ay naka dual motor. Yan, mabilis pati siyang makarecover ng voltage dahil nga mabilis niyang nakukuha yung less torque na kailangan para mag-accelerate. So compare natin dito sa single motor. Yan. O, 452. Kanina, 53. Tapos, ang tagal niya mag-recover. Kasi ang tagal niya makuha yung speed na or yung less torque na requirements para mag-accelerate. So, 14 o 55. Accelerate tayo. 52, 53. Ang bilis niya makuha. Yung isang advantage ng dual motor. Oo, dalawa siyang kumain dito. Dalawa, makikita mo, dalawang umaangat na current. Sa current meter, dalawa siya. Pero saglit lang naman siya eh. Tapos bumababa na ulit yung current requirements niya. Pedal mode. Gaan naman siya kasi tumatakbo na tayo ng 20. Kahit walang throttle. At naka-low seat ako. Panimula lang, pwede mong kasi gamitin dito. Yun ang kagandahan dito sa... Ito yung kagandahan dito sa e-bike. Nasa sayo kung gusto mong gumamit ng motor o pedal lang. So ngayon, magpe-pedal lang ako. Tumatakbo naman siya. Kahit nasa, magaan pati siya. Kasi may speed up ka na eh. Kahit nasa 53 feet ako, 16 yung likod, gumagana pa rin naman. Ito, throttle. Mabilis nga lang pag throttle, syempre. Tipid sa battery dito kasi patag to eh. Kumpara doon sa biyahe nating Tayabas, which is paahon, bundok kasi yun eh. Malakas kumana ng battery yun. So kung ganitong travel lang natin na takbong 30, 35, tapos flat lang, siguro aabot talaga ito ng 100. Tapos kung sasamahan mo pa ng pedal, aabot ito ng 150. Okay, malapit na tayo sa Dalahican Port. Yung tambayan ng mga bikers, tabing dagat. Baka meron pa itong mga ibang bikers na katambay ngayon.
Itong sa kanan, yung nilikuan ng mga bikers na ipapuntang Dalahican, yung isang daan. Puntang Dalahican Road. Ito, may mga bikers. Ito yung port, tabing dagat. So, tambay-tambay lang tayo sa port. Ito na ako pero gusto. Picture ako din eh. Makahawak ko na lang ng magandang bike. Yun, isa pa. Salamat po.